So mga business, mapagpalang gabi po sa atin lahat. Ayun mga business, sa gabi na. Ayun, nanonood lang kami mga business. Eyewitness. Ayun. So, sining ka, bati ka muna. Hello po mga ka-business. Bakit di ka nakapunta dun sa live? Sa mga pakiramdam ko. Masakit kasi likod niya, mga business. So, hindi siya nakasama. Sumasakit ang likod. Nililid ko nga yan kahapon, ay kagabi. Kasi, ano ang pakiramdam yun? Ha? Masakit. Masakit. Wala namang connect yan dun sa, sa CIS mo. Ikaw lang. Siguro meron. Ano ba nararamdaman mo dati? Masakit. Hanggang ngayon masakit nga eh. Dito. Masakit. Pag Hindi. tumatayo ako, tapos pag bumabangon ako, ang sakit. Ano siya, pakiramdam ngalay? Hindi. Yung parang may istipnik ka. Yung Ngalay, sakit na parang ganun. ngalay nga yun. Hindi yung ngalay. Kasi yung ngalay, hindi siya masakit. Parang yung Ano? Pero, parang tinutusok ka na. parang, ang ano sa kanya, kasi sa kabila lang meron bandang kaliwa, pero yung sa kahanan wala. Yan lang yung masakit sa bandang kaliwa. Hindi ito banda. Ito. Yun ang masakit sa kanya. Kaya hindi rin siya makakilos maayos. So, ayun mga business, yung vlog namin ngayon, yan nga, kung mapapanood niyo sa vlog ng anime reactors, ang interview dun kay ka-business. So, panoorin niyo po dun mga business. So, ngayon, ang vlog ko naman, patungkol dito sa mga business dun sa anime reactors, mga business na ano daw po ang masasabi ko patungkol dun sa mga sinasabi nga sa kabila na ang linta daw po sa ka-business family may team. Ano yun masasabi mo dun lang? Ang linta sa Itim naman talaga ang linta. May linta bang hindi maitim? kaya nga business. Tapos binabayaran daw po. Ano ko yung Sino daw? Ha? Sino? Yun nga daw, nasa ka-business family nga daw kasi ang linta. Nasa loob ng ka-business family. So, maitim. Bagay kasi maitim naman kasi Pero ang ano doon kasi ni parang ako daw ang pinatatamaan ng ganon. Kasi wala namang ibang doon kundi ako Walang maitim? Sino ba nagsabi? Ha? Sino ba nagsabi? Doon nga sa kabila. Kasi yun kasi ang nila mga business Parang ba? Ilang beses na namin mga business, ilang beses Ikaw na. daw yung pinaparinggan? Oh. Na, ano bang ibig sabihin nila ng linta? Kasi madam, saan may mga ibig sabihin yung linta Sip-sip. Alam mo ba yung linta? Madulas. Kadalasan Naninipsip ng dugo. Yan ang. Tapos ang problema pa doon, binabayaran daw. Magkano daw? O, di ba? Kasi Malaki ba? kung kami yun, di sana alam namin. Magkano daw yung bayad? Tsaka, 100,000 ba? Ha? mga business, ito lang ang masasabi ko. Pagdating sa bagay na yan. Bakit? Para saan? Ano lang? Para saan? Anong gagawin ko? Parang, di ba? Kasi nga pala naalala ko, may nag-comment dun sa vlog namin na sabi na Intoy, saan ko ba yung nakita? Tumawa nga kami ni Ate Vera kasi binasa ko yung kay Ate Vera na Intoy, bakit hindi ka na pumupunta sa ka-business house? Baka ikaw yung binabayaran para maging parang spy ng mga taong galit. Spy, yun pa, isa pa, spy. Mga taong galit sa ka-business para ba magbigay sa kanila ng information na na ikasisira ng ka-business.
Sabi ni Ate Beth, natawa na lang talaga ako sa comment. Isa pa yun. Parang hindi ko expect na may magko-comment na gano'n. Ako. Oh, nako. Parang ang labo naman ata mangyari yung ganun. Parang malabo talaga. Siguro doon sila sa nagbase ng di na ako nakapunta mga ilang araw na no. Mga ka-business, mahina lang yung boses namin kasi Tutulog na si kakahiya. Kenzo. May mga tulog na din po eh. So ayun, nung mga nakaraan hindi ako nakakapunta dahil yun nga, nung una nandun si Nika sa Marikina. So pabalik-balik din ako doon. Hindi man din pwede ako mag-permis doon dahil yung bahay namin, siyempre may mga gamit din dito. Andyan yung TV, di ba? Alam naman natin sa Maynila, business ano. So, yun. Uwi. Tapos punta na naman doon. Tapos uuwi. Yun lang ang ginagawa ko nun. Tapos yung mga nakaraan, may mga ginawa lang din ako dito sa bahay. So, hindi ako pero nagpapaalam naman po ako mga business. Nag-chat ako kay ate na hindi ako makapunta. Alam po ni ate. Alam ni ate. Kaya hindi sila sinasabi ni ate sa vlog kung bakit wala si Intoy, ganyan. Pero yung bakit hindi ako pumupunta doon kasi ako yung spy. Ako yung Binayaran ka? Binayaran. Asan ang pera kina? Wala nga ang pera. Kasi kahit lahat talaga ng sahod namin sa YouTube na sa akin mga ka-business eh. Si Intoy walang pera yan. Binibigyan ko lang yan pag nangihingi. Wala mga business. Tsaka bakit ko gagawin yun sa ka-business family? Ito na lang. Kasi syempre yun nga, sabi ko nga, di ba mga business, hindi lahat ng mga nanonood sa atin sa atin. May mga nanonood dyan, talaga inaabangan lang yung kung kailan tayo magkakamali, saan sila makakakuha makahanap ng butas para ikaw ay Kasira. Oo. Nasisira, tapos sulsulan, mga ganyan bagay. So dahil kami ay aral na, dahil kami ay mga busog na sa mga paalala ni Kuya, dapat hindi mangyari yung mga ganyang bagay, hindi dapat mangyari yung ganon. So nagpapasalamat din kami kasi yun nga, may mga may mga nakaraan na mga pangyayari na hindi na namin dapat pang gawin sa ngayon. Kagaya na lang ng nangyari kay Batong, kay Stone, di ba? Nadali yun sa pera, ayun, pasintabi kay Stone. So, tapos naman na yun, tapos na yung bagay na yun, and nagkapatawaran na rin, and mas lalong umano yung pagmamahalan nila ni Kuya at ni Stone. Kumbaga, ang pagiging magkapatid nila talaga mas lalong kumapit dahil dun sa nangyari. So, yun, kumbaga may karanasan na kami sa ganung bagay. Kasi mga business ko mapapanood nyo dun sa vlog, nabanggit din niya rin, ni anime reactor na yun nga sabi nga ni anime reactor Sir Alwi na di ako naniniwala na si Intoy yan kasi kung susuhulan yan yung pera, di ba? May nabanggit ko naman sa mga unang vlog pa, yung mga dati pa, matagal na. Sabi ko dun, may nangyari din sa akin, may sponsor, nangyari ganun. Pero hindi ko tinanggap. Diba? Hindi ko tinanggap. So ngayon, bakit ko tatanggapin yung ganun? Kung halimbawa may mga ganung Tsaka alam mo mali. Ba't mo gagawin? Tsaka mga ka-business si Intoy, na yan, proven and tested na yan ng ka-business family. Kahit tanungin niyo pa sila ate, sila kuya. Kaya nga natatawa ako. Ako pa talaga. Tsaka siguro feeling ko wala naman talaga sa loob ng ka-business family. Kasi, na yan kagaya ng sinabi ni Intoy, aral na sila sa mga ganyang bagay. Pero, baka lang ginagawa nung kabila na ginagawa lang nilang topic para ba mapansin sila, ganyan. Para
magkasira-sira ang Gavisis family. Siguro yun yung way nila para para makapang-loko ng tao. Ganun. Pero feeling ko hindi sila magtatagumpay kasi wala naman naniniwala, di ba? Pero yung iba siguro naniniwala, yung mga taong sa kanila, nakasuporta. Bakit kasi alam mo yun, yung bang para kang lang, yung tawag doon lang, parang agresibo na para lang sa ganyan gagawin ko ang lahat kahit na hindi Para sa naman pera. parang ba, wala namang katotohanan, kasinungalingan, alam mo yun, hindi mo na parang hindi mo na iniisip kung ano magiging resulta nito. Baka mamaya malaman nila na hindi naman totoo yung mga sinasabi ko, sa akin din babalik to. Hindi na nila naiisip yung mga ganun. Kasi nga gusto lang nilang manira ng tao, ganun yun. O pag, ano ba tawag dito, ano ba tawag doon, yung alam nyo na yun mga business, yung bang talagang gagawin ang lahat basta mapabagsak lang kita. May tawag dyan eh. Hindi magsalita ka, isipin ko muna. Basta yun yung naiisip ko eh. Okay, so ganyan na gagawin ko ang lahat basta gusto ko pagdating ng araw makita ko tong tao na to na andun na, bagsak na. Kasi na di nyo man lang naisip ba na sa panahong nangangailangan kayo para makamtan nyo yung YouTube channel nyo na yan, sino ang nilapitan nyo? Desperado. Desperado na mapabagsak, ang business family na minsan nang tumulong sa inyo para makamtan nyo yung mga YouTube channel nyo ngayon na kung saan kayo nagdadakdak ng puro kasinungalingan. Grabe yung mga ginagawa nyo. Anan mo yun to ano pa yan, mga graduate pa yan, may mga pinag-aralan pa yan. Mga professional daw sila. May mga pinag-aralan daw ko, Oo nga, hindi ko kasi totoo eh. Na may pinag-aralan. Totoo, may mga pinag-aralan, pero bakit, di ba? Hindi nyo ba napag-aralan yan na paano makipagkapwa tao sa di ba? Ngayon lang, anong tawag doon? Makipagkapwa, Tao. Makipagkapwa tao. Siguro naman naituro yun kahit naman mga magulang nyo, naituro sa inyo yun. Kung paano maging mabuti sa gumawa sa inyo ng kabutihan. Kasi sila lang yung may galit sa puso nila. Hindi nila matanggap kung ano yung kinahinatnan ng mga ginawa nila. Yun yung totoo. Kasi nakikita nila tayo na parang wala na, okay na tayo, masaya na tayo. Eh sila, hindi pa din nakaka-move on. Andun pa rin sila sa part na yung puso nila hindi kontento na sobrang galit. Yun. Kaya ginagawa nila yung lahat para may masabi lang, para manira lang ba ng taong minsan nang tumulong sa kanila, nakasama, naging kasamahan. Itinuring din kayong pamilya. Ayan, magkakasama pa. May galit kasi sa puso nila eh. Kaya ginagawa nila yan. Sila din lang naman mapapahamak yan na may kasabihan nga eh na pwede mong ikamatay yung inggit. Diba? Ang inggit ay nakakamatay. Yan, ang inggit ay nakakamatay. Bakit? Kasi kapag inggit ka, hindi ka na makakapag-isip ng tama. Kung ano yung lumabas sa bunganga mo, yun na yun. Hindi mo na yun mababawi, lalo pat naka-vlog, ganyan. Kaya bago ka magsalita, mag-isip ka muna kasi may pinag-aralan ka. Diba? Tama. So yung mga business, yun nga. Ano masasabi mo dun?
Ako daw yung ano. Ang masasabi ko lang, bahala kayo kung anong isipin nyo. Basta kami, malinis yung kalooban namin. Alam namin yung ginagawa namin. Kasi may isip naman kami. Marunong kaming mag-isip ng tama at mali. Hindi ko lang alam kayo kung ganun din yung mga naninira dyan. Hindi ko lang alam kung nag-iisip ba kayo o sadyang ano lang talaga, maluwag yung tornilyo dyan sa mga ulo. Basta yun, sa mga hindi naniniwala, yun, salamat sa inyo kasi kung kilala nyo si Intoy kung kilala nyo lang talaga siya sa personal, hindi kayo maniniwala sa mga sabi-sabi ng mga taong hindi naman kilala kung sino si Intoy. Hindi naman nakasama ng matagal, hindi naman kilala yung ugali niya talaga. Kaya kaya nila nasasabi yun. Kasi syempre, papanoorin ng viewers kapag ka may issue, di ba? Ganun yun eh. So, ayun, naghahakot sila ng views para may kitain. Kasi di ba, napapansin nyo naman, wala sila sigurong kinikita. No? Oo. Kasi, kasi mga ka-business, ako na nagsasabi sa inyo, huwag kayong maniwala dun sa mga taong mga mapanira sa kapwa na wala namang ginagawang masama sa kanila. Subok na. Kumbaga, subok na yung mga paninira nila. Basta kami, masaya lang kami. Buong ka-business family. Ano mo nang mangyari. Yan Kasi pag masaya, masaya talaga. Pag malungkot, malungkot talaga. Oh. Ganun yun. May camera o wala. Ganun yun. Alam yan ng mga subscribers na pumunta na rito. Alam nila yan. Pagka pupunta sila dito, welcome sila. Pinapakita namin. Kung ano nakikita sabi nga nila, mga pumupunta rito sa amin sa business house. Kung ano nakikita namin sa camera, yun din pala kayo sa personal. Sabi nga, nakikita ko si Intoy sa camera, ang pogi. Tapos pagdating sa personal, mas pogi pala. Di ba sabi nung huling bisita, na pumunta? Sabi nga sa maitim. Maitim nga, pero pogi. Yung bola. Ganun yun kasi, ayun, alam yan ng mga business kung ano kami sa buong business family, kung ano kami on and off cam. Kaya dun sa mga naniniwala, dun sa mga nagsasabi-sabi, yung nako. Baguhin niyo na po yung paniniwala niyo. Yung iba nagsasabi pa, nag-unsubscribe na kami dun sa kanila kasi ganyan. No? Na mali kayo, mga business kasi. Ang totoo, ayaw na talaga namin pansinin yung mga ganyang bagay, yung mga ganyang paninira. Ayaw na namin pansinin. Totoo po yun kasi gusto namin ng peace of mind. Kaso, sobrang gulo nila. So, kahit hindi nga namin pinapanood yung vlog nila, sa comment section namin nakikita di ba tayo? Yan nga. Kaya doon po namin nalalaman. May mga nagsisend pa. Send ng screenshot, ganyan. Ganito ang mga sinasabi patungkol sa inyo. So doon po namin nalalaman. Kaya matagal na ngayon lang kami nagsalita. Kasi kailangan ng magsalita din. Sinasabi nga diba, hindi rin nakakabuti na mananahimik ka rin. Minsan sagutin mo rin para sila naman yung manahimik. So yun mga business. Ang sa akin lang, hindi ko magagawa yun kay kuya, kay ate, Business family. sa business family. Sa tinagal-tagal ng panahon. Sa tinagal-tagal ng panahon, sewing machine pa lang kami. Alam na nila kuya yung pagkatao. Alam na nila kuya ni ate kung ano ako. Ano akong klaseng tao. Alam nila kuya yun. Kahit nga diba? Tsaka mga kabisnes lang, sa sewing machine pa lang kami nandun nakatira. Sabi ko po sa inyo mga kabis, kahit 100 pesos, kahit 200 pesos na benta ni Intoy,
Kahit nga 30. Kahit 30 pesos pa yan. Sinasabi niya yan kila ate na, te, meron ako ditong benta. May bumiling 200 karayom. pesos, 30 pesos, balihin ko na lang. Te, kuya, ganun yan si Intoy. Nagpapaalam na hindi naman to mapapansin nila kasi isang peraso lang, 30 pesos lang to. Akin na lang to. Hindi. May bibili ng karayom. Ayan, karayom. Magkano yung karayom? Bibili yun dun sa amin. Sa pwesto. Kahit 30 30 alam yan pesos. ate, Pagka kaya... pupunta yan dun sila, ibibigay ko pa yan. O kaya babalihin ma'am, niya yan. Ma'am, may bumili po ng karayom. Ayan. Minsan, pagka wala kaming pera, babalihin ko na lang kay ate. Sabi ko, ma'am, balihin ko na lang to. Ganon po yun si Intoy dati pa, kaya yung tiwala nila ate dyan, nila kuya. Kaya hindi ko magagawa yan. Bakit ko gagawin yun? Sa kabila ng lahat ng pagsusumikap ni kuya, sakripisyo ni kuya sa akin para tapos ang igaganti ko ganon. Hindi ko gagawin yun sa taong tumulong sa akin. Hindi ko gagawin yun sa taong nandyan nung panahon wala talaga kami. Baga, yan talaga ang yan ang nagbukas ng namin ng pinto para mangarap kami sa aming mga buhay-buhay. Yan, si kuya ka-business ang nagsumikap sa amin. Tapos gagantihan namin ng ganun ano na lang yun mga business yung taong gagawa nun. Sa kabila ng, ito ang masasabi ko, yung mga taong gumagawa ng ganun, sa kabila ng tinulungan sila, lahat-lahat, binigay, kumbaga, tinulungan ka na lahat-lahat, pinagsumikapan ka na, nakisama. Oo, yan, andyan, yung Ganun sa'yo. pa rin yung gagawin. Kumbaga, sa madaling salita, tinulungan ka ng tao na yun. Tapos gagantihan mo ng napakapangit. Ano na lang ang doon mga business ang taong ganun. Tanga na lang ang taong gagawa ng ganun. As in, literal. Napakatanga ng tao na yun. Tinulungan ka na lahat-lahat. Hindi ka pinagdamutan. Tinuring ka na anak. Tinuring ka na kapamilya. Tapos susuklian mo ng napakapangit. Sisiraan mo, gagawan mo ng istorya, ganyan, para mapansin ka. Bobo yung taong ganun. Literal. Yun ang masasabi ko. Kaya hindi ko magagawa kay kuya yun. Hindi ko magagawa kay ate yun. Tsaka ang pinag-uusapan kasi dyan, ako kasi mga kabisis, kilala nyo naman siguro ako, hindi naman ako ganun ka. Hindi ako madaldal, hindi ako madalas nagsasalita patungkol sa gantong bagay. Pero ngayon kasi, syempre, nasasaktan din ako kasi kung ano-ano sinasabi nyo sa, kung ano-ano sinasabi nila na ini-screenshot ng mga viewers na sinisend sa amin, ganyan. Kasi ang pinag-usapan dyan, pera di ba? Hindi naman po kami mukhang pera, mga kabisnes, kasi kung ano yung biyaya na natatanggap namin, kontento na kami doon. Masaya na kami doon kung maliit man yan o malaki. Basta ang importante na ipagkakasya namin kung ano yung mga pangangailangan namin. Yun yung importante. Hindi sa amin importante yung sobrang dami mong pera. Dami mo ang pera, ganyan naman yung ugali mo, di ba? Tama. Kasi, alam niyo po kasi mga kabisnes, isa yung pera sa nagiging cause ng kasamaan ng tao. Yun yung totoo kasi kapag marami kang pera, pwede ka nang magbayad ng tao para pumatay, ganyan. Di ba? Bayaran mo lang yung tao na yun. Pwede mo nang utusan na patayin yung kaaway mo, di ba? Yun yung totoo. Kaya kaya ang may kasabihan nga, di ba, na tayo yung mag-control sa pera. Hindi tayo yung kukontrolin ng pera. Tayo ang mag-control sa pera. Hindi tayo ang kukontrolin ng pera. Diba? Inulit. Inulit ko lang. So yun nga mga business.
grabe na grabe na mga ginagawa. May masabi ka lang sa mga viewers, puro kasinungalingan, walang katotohanan, walang, alam mo yun, yung bang ano? Pero Toy, siguro Toy, alam mo, may naisip ko, baka siya yung binabayaran para magsinungaling. Kasi mapera siguro yung nagbabayad sa kanya. Hindi ko lang alam. Maka, yun. Kasi halimbawa, mapera ako, babayaran kita, siraan mo lang yung tao na yun. Baka ikaw yung nagpapabayad. Ang tanga naman ang nagbabayad na yun. Bakit? Para saan? Ha? Hindi ko lang alam. Ang bobo naman. Bakit kaya ano? Kasi nga yung pera, Ang ano ko lang dito, ano kaya meron si Kuya? nawala sila. Oo. Baka pera. Hindi, kasi, alam niyo yung, naiisip niyo ba yung mga business? Naiisip niyo ba yung ano? Mga ano, Hayo, mag-isip kayo mga business. Anong meron si Kuya kung bakit pilit nila ibinabaon, pilit nila hinihila pababa si Kuya? Samantala, isinama rin sila sa pangarap. sa pangarap. Dati, yung mga kasama pa namin sila. Pero sila ang bumitaw. Alam mo kung bakit sila ganyan. Kasi yung puso nila punong-puno ng inggit. Inggit. Tsaka galit, kaya ganun. Hindi nila matanggap kung ano yung hinatnan ng mga ginawa nila. Ganun yun. Yun yung madaling salita, inggit. Ano kaya? Bang ano? Di ba? Pilit, masaya kaya kayo na yung taong minsan nang tumulong sa inyo, makikita nyo, andun na. No? Napabagsak nyo na. Yun yung nila, kasi hindi nila kayang pabagsakin. Yun yung hindi nila kayang gawin, di ba? Kasi madaming nagmamahal sa business. Kaya ganyan sila. Yung galit nila halos umuusok na yung mga tenga nila sa galit. Di ba kahit hindi mo nga pinapansin, grabe yung mga pagpupansin, di ba? Kasi totoo yan mga business, hindi talaga namin pinanonood yung mga vlog nila. Wala namang ano. Kahit nga mga sarili namin vlog, minsan hindi namin panonood yung pa kaya na alam namin talaga, paninira lang sa amin ang ginagawa. Diba? Paninira lang sabi. Gaganahan ka pa panoorin yun. Ngayon, kaya kami nakakapag-reaction ng ganito dahil yun nga, mga screenshot, mga sa comment. Sa comment, yung mga supporters natin na solid ka business. Ayan. Yun ang mga nagpaparating sa amin. Pero ibig sabihin, naaabangan namin yung mga sila siguro inaabangan nila yung mga vlog nila. Kasi nga, gusto nila, yun kasi ang gusto nila lang. Kaya sila gumagawa ng kwento, gumagawa sila ng istorya. Kasi inaabangan nila kung ano magiging reaction ng ka-business family. Para pag nag-react ang ka-business family, tiba-tiba na naman ng mga minsan nang nakinabang, hanggang ngayon nakikinabang. Ang bira. May isa pa dyan na talaga kilala ko. Kilala natin, sama mo ko. Kilala pala natin. Para Grabe kung grabe kung tumirada sa comment. Oo, bakit sa comment ka mag-vlog ka ng sarili mo? O sa comment lang. Comment ng ibang vlogger dyan na doon ka ba nagpapa-shoot? Papapansin mo. Doon ka nagpapapansin. Lagi ginoo. Tapos hindi nagbablog ng sarili niya. Oo, takot kasi siya mabas. Takot ka pala mabash di ba? Kaya doon sa comment na yun, pag nagbablog yung ibang vlogger na ka-alyansa mo, doon ka nagko-comment. Tapos pag na-realize mo na, parang mababash ako nito, i-delete ko to. Delete. Ganun yun. Nakikita namin yun. Yung ginagawa ng tao na yung kaduwagan. Alam mo yun? Duwag. Bakla ata. Di yun bakla tayo kasi may anak
May anak. Meron kaya nagkakanak na bakla. Ah, ganun ba? Meron ganun. Nagkakanak na bakla. Yung minsan Kaya ano na lang. may kita pagka dun siya may mga dumarating sa amin, mga screenshot dito. Nag-comment dun kay Na dinilit nga yung comment kasi baka mabash siya. Ayun. Oo. Tsaka ang sasabi ko, kung ayaw mo na mag-vlog, magtrabaho ka na lang. Ayusin mo na yung trabaho mo kasi di ba sabi mo ang taas ng sahod mo dyan. Tsaka sa mga ginagawa niyang ganyan. Ayun, kilala mo naman kung sino ka eh. Kasi alam ko masasaktan ka eh. Pag ilan yun sila, bilangin ko, 1, 2, 3. Basta madami. Yung isa, madaming galamay. Yung dalawa, medyo konti pa lang. Yung isa Yung isa dati, VIP natin yan eh. VIP. Ngayon, hindi na eh. Ang VIP, very important person. Oo. Inasikaso mo na't lahat-lahat. May masasabi ba? May nasama pa din. Binigyan mo na nga ng lechon, may nasabi pa din. Oo. Bakit? Totoo naman ah. Kami pa nag-asikaso na. Kala mo kung sino kung darating sa business house, samantala si kuya si ate pag darating sa Andun yun sa birthday ni kuya nung... Saan ba yung venue dyan sa Valenzuela? Andun yun. Ano yun eh? VIP. Ginawa pa nga VIP yung kasi nga very important person. Very important person. Diba? Dapat na-appreciate mo yun. Pero ang ginawa mo, naging ka pa, mayabang ka pa. Kala mo kung sino. Mo na talaga, pinanindigan mo na talaga yung mo. Alam, natatandaan ko pa yung sinabi niya habang sinisermonan niya ako dun sa... Ayun pala. Hindi pa siya nahiya. Ang bihira sa ka-business house. Grabe, nanggagalaiti siya sa akin. Alam mo, Intoy, sobrang galit ako sa'yo. Hindi nahihiya. Andun si kuya. Siyempre, si Intoy, nire-respeto siya. So, si Intoy, nagpapakumbaba. Ganyan lang ako. Oo, tinatanggap yung sermon. Ako, nasasaktan ako nung gusto ko na sumagot kasi mali naman yung sinasabi niya. Taliwas sa kwento, taliwas sa mga nangyari. So, inisip ko na lang na palagpasin na lang kasi, siyempre, bisita, nire-respeto, importante, VIP, yan. Baka mapansin na naman. Ang ko lang doon, nagagalit siya sa akin, grabe yung galit niya sa akin. Sino ka ba? Gumaganon ba sa akin? Sino ka ba para ganyan. Kasi naalala ko yung live yun eh. Yung live na hindi natin siya napaunlakan. Kasi may ginawa tayo noon. Yun. Mga panahon na yun. Sabi niya pa naman kay Intoy, sino ba ako? Mag-isa lang ako. Kayo, madami kayong mga kagwang. Importante ka daw. Importante ka pala. Kailangan ka ni kuya. Siyempre, mas importante si kuya kaysa sa'yo. Diba? Tapos, sabi niya pa noon, kailangan pagpupunta ako rito, ganyan kayo. Ay. Di nahihiya. Hindi ka na pumunta ulit kasi yung puso, yung puso at isip mo, iba na yung takbo. Hindi man lang iniisip na si kuya, si ate, hindi ginagawa sa amin. Tumingin ka sa camera to eh. Hindi mo man lang naisip na si kuya, si ate, hindi man ginagawa sa amin yun. Na sisermonan kami harapan. Tapos, doon maglalabas ng sama ng loob. Pag si kuya, si ate, may sa amin, may problema, kakausapin kami niyan, sikreto. Walang makakarinig na ibang tao. Yun. Ikaw, kung makapag-sermon ka, kala mo baga, may... Nito, alam mo yun, yung... Ikaw ang bossing namin. Ang bihira ka, magalit ka. Hindi ka na nahiya. Ayun. Paano mahiya? Wala namang hiya. Bagay. Yun yung kasi ang taong Alata mo naman unang kita mo pa lang, maano mo na yung ugali ng isang tao. Hindi ko sinasabing lahat ang tinutukoy ko lang yung tao na gumawa ng ganun kay ito. Kilala mo yung kung sino ka.
Hindi ko na pangangalanan. Oo, kahit hindi mo na sabihin kung sino yung pangalan. Kasi alam ko magre-react ka rin. Sigurado yan. Tsaka yung isa pa na nanggagalaiti sa comment section. Bading. Ang bihira yan. Ginawa na lahat-lahat para magkaayos-ayos. Pero anong ginawa niyo? Nagmatigas kayo kasi Nag-reconsideration pa eh. Binasura na nga yung yung narereklamo niya. Kasi wala namang yung kinakaso niya. Nag-reconsideration pa. Eh, di pa nakontento. Parang ang nasa isip niya, hindi pwede. Mali yung ginawa nun eh. Yung ito na, pinagdudahan mo pa tuloy yung yan. Tapos doon pa siya naggaga. Alam mo yan, magko-comment na yung mga komento niya dun sa gumawa na lang kayo ng mabuti para wala kayong kaaway. Yun. Ayan. Huwag kayong gumawa ng masama para lang mapansin kayo ng taong gumagawa ng mabuti. Ganon yun. Ang sarap kaya sa pakiramdam, yung wala kong kagalit. Sarap talaga sa pakiramdam na Totoo yun. may Malamang peace sa, of mind ka. Ganon. malamang hindi nyo pa nagagawa yun. Kasi alam ko, kahit saan kayo mapunta, may kaaway kayo. Yan naggagalaiti sa mga comment section, yung bading na yan. Dati, nire-respeto ko yan kasi syempre, di ba? Alam nyo naman yun, mga business. Naging kasama din namin. Bukod pa doon, higit pa doon, mga business. Mataas yung namin sa kanya. Pero ngayon, mga ginagawa niya, nawawalan kami ng respeto sa kanya. Totoo yan. Kahit ako, nawawalan na ako ng respeto sa kanya. Alam mo, yung tao na yan, malamang sa malamang ginagawa niya nga sa social media. Kawawa yung mga katrabaho niyan. Halata naman sa itsura pa lang. Kawawa yung mga katrabaho kasi alam niyo mga business, dun sa mga hindi nakakaalam. Ano yung tao na yan, bida-bida. Gusto Yan niya. yung dapat na tinatawag na linta. Bida-bida yan. Kasi malakas sumipsip. Bida-bida yung tao na yan. Natatandaan ko pa dati. Gusto. Doon na lang sa ako ang may kuha niyan, ako ang kumuha niyan, ako ang nag-video niyan. Tama bang sabihin yun? Talagang magaling ka, hindi mo pupurihin sarili mo. Magantay ka, napurihin ka ng iba. Ikaw, pinupuri mo yung sarili mo. Wala nga kasi pumupuri sa kanya, kaya siya, sarili niya lang. Ganun kasi, alam mo yun? halos halos walang pinagkaiba yung ugaling nilang dalawa. Nilang tatlo pala. Mga bida-bida ba? Yung, itong na to, lalaki, alam ko sigurado to, madami din kagalit to sa trabaho niya. Kasi yung galawan mo, ang pangit ng galawan mo, min. Totoo yan. Kung sino-sino sinisiraan mo, malamang sa mga katrabaho mo, ganun din ang ginagawa mo. Kasi hindi ka mabuting tao. Hindi ka dapat tularan. Kawawa lang yung mga anak mo pag nagmana sa'yo. Totoo yan. Pag nagmana sa'yo. Yan yung mga ginagawa mo ngayon. Na talaga si Kuya nagpapakumbaba na, lahat-lahat ginagawa na. Lahat. Tapos, ikaw nagmamatigas ka pa rin kung ano-ano pa ginagawa mo. Sabi nga ni Kuya dun sa live. Naghahanap pa siya ng kakampi niya. Ngayon, sabi nga ni Kuya dun sa live, kapag hindi ka pa tumigil talaga, iwan na lang namin sa iyo. Basta kami, hindi rin kami mananahimik. Masama pa nito, kung magkaso din kami sa mga ginagawa mo ngayong paninira, di ba? Kasi yan, totoo yan. Paano kung lahat kami magkaso? Nako, problema yan. May problema ka pa sa asawa mo. Kung maliliit pa yung anak mo. Maliliit pa yung mga anak mo. Nako. Buti sana pagdating ng kaso, tulungan ka ng mga kasamahan mo. Paano kung iwanan ka rin yan, kawawa ka. Ako sa iyo, sinasabihan ka na ni Kuya na magpakumbaba. Kasi si Kuya nagpapakumbaba naman.
Ang dali lang yan. Alam mo, yung bahay ni Kuya, malapit ka lang sa amin. Wala pang 15 minutes yung biyahe. Kaya hindi ma-traffic. Makakarating ka na. Pero hindi mo ginagawa. Sa kabila na andun na, yung ano ni Kuya. And alam ko naman na nanonood ka sa mga vlog ni Kuya. Kasi nakakakuha ka nga ng mga balita eh. Diba? And basta yun lang yung sa amin. Sa amin sana hindi pa huli ang lahat na dumating ang panahon na wala na yung ganito. Nagtitirahan sa social media, nag-aanuhan sa mga social media. Maging payapa lang ba? Kasi yun naman ang gusto lahat, ang gusto ng lahat, di ba? Ang payapa lang. Yun. Pero kung talaga di ka titigil, bahala ka. Gusto mo yan eh. So yung mga business, siguro hanggang dito na lang itong video namin. Basta ang masasabi ko lang dun sa issue na yon, hindi ako magpapabayad para lang sa itinuturing kong magulang. Pangalawang magulang. Tinuturing kong pangalawang magulang. Yung pangalawang magulang ko na isa, wala eh. Pulpul. At least ito, totoo, ng pangalawang magulang. Hindi yung nagkukunyari lang. Para lang sa fame, nagnininong ako para tumaas yung YouTube channel ko. Di ganun. Ito. Basta ako, masasabi ko lang, hindi ko magagawa yun. Hindi ko magagawa yun sa mga taong nagmamahal sa amin, pamilya. Tumanggap sa amin buong pamilya. Yung nagmamahal sa amin. Mahal ko yung ka-business family. Mahal ko si Kuya at si Ate. Hindi ko magagawa sa kanila yun. Dahil sa pera. So yun lang. Hindi ko magagawa yun mga business. Promise. Hindi ko magagawa sa kanila yun. Basta yun lang mga business. Doon tayo sa katotohanan. And minsan lang kami magsalita. Kasi ayaw na namin pansinin yung mga bagay na yun. Pero sila din ang nangunguna. So wala kami magagawa. Kasi tao rin tayo. Wala namang perfectong tao. So yun lang mga business. Hanggang dito na lang itong video namin. Maraming salamat po. Patuloy natin suportahan ka-business official, ka-business family, syempre Papa Dins TV. Ganun din po kami mga business. At yun, God bless po sa atin lahat mga business. I love you all. Garabanat lang tayo. Pagtulong nyo ay sigurado, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pinunukan my heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Minahal kayo ng mga tao kahit sang panig nitong mundo, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin
Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo. Mga gawa mo'y kinalulugdan ng ating Diyos na makapangyarihan. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo. Mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo. Minahal kayo ng mga tao kahit sa panig nitong mundo, pagkat mayroon kayong